kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Massable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising. Flash Report. Flash Report! Mayroon ho tayong flash report. Steel company sa Misamis Oriental na pag-aari umano ni Tony Yang sinalakay ng mga otoridad dahil sa sumbong na illegal manufacturing ng hazardous materials. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sinalakay at isinagdado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Armed Forces of the Philippines itong isang pagawaan ng bakal dito sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kahapon yan, Mayo 15. Ito dahil sa sumbong na sangkot itong Pilsan Just Steel Corporation sa illegal na pag-handle ng hindi patukoy na hazardous material. Pero ngayong araw ng linggo o Sabado, Mayo 16, kasama ang DZRH News at ibang tauhan ng media sa pag-inspeksyon ni Defense Secretary Gimbot Teodoro sa naka-lockdown ngayong pasilidad. Kabatid kasi nasa loob ito ng PBDEC Industrial Authority, isang semi-autonomous estate na nasa lupa ng Department of National Defense. Ayon kay Teodoro, palaisipan kung paano nagpapatuloy ang operasyon na itong kumpanyang pag-aari umano at Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng drug lord na si Michael Yang. Para sa kalihim, may turing itong banta sa pambansang seguridad. Pakinggan natin, Secretary Teodoro. Napeke siya na Pilipino. Hindi ba sinabi niya yung lolo niya, pineke yung ano niya, no? At kapatid siya ni Michael Yang na wanted na drug lord. So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panaginip dito. Tunay ito, no? Iimbestigahan pa nga sa Senado ito. Nahabutan dito ng otoridad sa compound. 69 na dayuhang sinisilip din kung lahat ay undocumented. May isang Pilipino kasama sa mga hinarang at nagpapatuloy na inquest proceedings. Bukod sa kanila, sinabi ng DND at PAOK na 5 incorporators at large o wala dito sa pasilidad at patuloy na tinutugis.
Kinilda ng search warrant ng kumpanya dahil sa sumbong na irregularidad sa lugar. Gaya ng health safety hazard, 2 taon ang nakararaan may network apektahan din ng depleted uranium ang naharang ng NBI-AFP dito sa Region 10. Mamala ni Secretary Chodoro habang nagpapatuloy ang investigasyon ng law enforcement, kakasuhan ng obstruction of justice ang mga elementong susubok na harangin ang kanilang pag-usig. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Pilipinas ang ating oras, 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Pilipinas. Nag-umpisa na ata ang tag-ulan. Umulan kanina umaga. Welcome sa programang DZRH Kaya Mo Yan. Partner Cory, Partner Emer, good afternoon sa inyo. Magandang hapon, Partner Ricky, Partner Emer, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good afternoon po. Nakita nyo, Emer, good morning. Yan. Good day. Good afternoon. May siyempre, ang ganda ng hapon dahil ito na ang tag-ulan. Napakasaya ng ating weekend. Alam mo, kanina umaga dito sa amin, sa May South, ang lakas ng buhos ng ulan, ha? Kasi gising na ako ng mga 4:30 kasi pupunta na nga ako sa golf course ng 5:30. Tapos nakita ko sa report na bumaha na naman sa may Bikutan. Slex Bikutan. Hindi kasalanan ng SMC yan. Well, dapat tingnan nila ng Slex yung mga barado na mga, alam mo yun, di ba, mga daanan ng tubig. Kasi hindi naman masyado mahaba yung ulan kanina, pero mabilis, malakas na maiksi. No? In fact, doon sa may Carmona, kung saan ako tumuloy, umulan between about 7 to 8 in the morning. So, hindi natin alam kung ito na. Nagbabadya na ba yung katapusan ng summer? Kasi uminit naman after, no? So, malalaman natin the next few days kasi maaga rin uminit, maaaring maaga rin mag-umpisa yung tagulan. Pero it's a welcome development na sobrang init talaga. Sarap. Tuwan-tuwa mga halaman at lahat. No. Tumatama ba sa inyo yung mas concerned ako, tumatama ba sa inyo yung rotating brownout? Yes. Meron. Ako sa akin, mas importanteng issue yan eh. Hindi yung telenovela sa Senado. Ng NGCP. Hindi yung telenovela sa Senado. Alam nyo, talagang dito sa atin, mahilig talaga drama. Ang galing naman nangyayari. At ang tao, enjoy sa drama. Sa drama ng Senado. Galing. Ganda pa. Actually, dalawa yung pinaka-main naglalaban dyan. Yung Senado at saka yung Kongreso. Parang yan GMA at saka ABS-CBN. Naglalaban sa rating, sa drama. Sa drama. Bagong teleserye. Sino ba yung nakita ko nagkomentaryo, Cory? We need drama. Lalo na malapit na eleksyon. The biggest drama. Yan ang ito, prelude pa lang ito, Cory Emer, sa drama. But we all love drama. Wag naman, partner, kasi yung Senado ay isang tatawag natin na malaking drama theater. Institution. Wag naman. Institution. Alam mo, hindi natin, alam mo, Cory, hindi tayo nagdi-disrespect. Pabayaan mo magtao mag-decide kung sila'y nawawalan ng respect dahil sa nagaganap sa Senado, sa Kongreso. Di ba?
Kasi yung Senado at Kongreso ng araw, hindi naman ganyan. Hindi. Saan ka nakakita? Di ba? Oh. Ang nagbabantay dyan, Marines. Mm. Di ba? May mga OSAA, Office of Sergeant Arms. Diba? Tapos doon sa... Alam nyo kasi yung complex, kayo ba nakarating na sa Senado? Yes. Itong Senado ngayon. Yan, yes. Yung buong complex na yan, GSIS yan. Oo. Tama. Pero pansamantala, pinapaupan na sa Senado yung kabilang bahagi, yung southern portion. Yeah. At yan na ngayon ang Senado, housed in the GSIS. So talagang pader lang. Minsan pintuan lang. Hindi, pintuan lang ang nagse-separate between the GSIS and the Senate. Mm. Makapunta nga sa Lunes, baka masaya daw eh. Ngayon, kasi nung ako'y with the Department of Tourism, ako ang legislative liaison officer for 2 years. Aba, So madalas ako dyan. So minsan, naririnig mo yung GSIS, yung nagaganap sa GSIS, and I'm sure yung mga nasa GSIS, naririnig nila yung nagaganap sa Senado. So manipis ang pader. Ayun. Hindi, makapal. Kaya lang, hindi siya separate. Okay. It's one facility. Kumbaga sa bahay, Cory, sa bahay mo, ibinigay mo yung isang bahagi sa ibang tao para umupa. Ayun. So, merong mga access points yan. Kaya, it's really a tricky situation. Ayun. Nadagdagan pa nitong drama. Yes. Kaya manipis ang lamang ng admin daw. Hindi, kaya siguro, kaya nagpatayo ng bagong Senado eh. Diba? Pero hindi pa ready. Ang dasal lang ata ng nakakarami is that magkaroon naman ng konting proper decorum. Kasi Senado yan. Tama. Diba? Respetuhin naman natin ang Senado. Diba? Pero iniimbestiga pa eh. Medyo gumugulo yung investigasyon. Tingnan natin. Dapat the CCTV should be able to help. Dapat Pero as it is, balita nga natin, hindi tinanggap ng Senado yung subpoena request ng Ombudsman. So malalaman natin sa Lunes. Yan ba, malakas pa ba ang hawak ni Alan, Peter Cayetano? O sinabi nga sa report na baka magpalit ulit ng leadership? Nako, sa dinanas nila doon, nakakulong sila at naging united pa sila. Abangan ng susunod na kapanahon. Ang maganda tanong, yang bang pagpalit-palit na yan nakaka-apekto sa ordinary Filipino? Sa ating tatlo, does it affect our life that they keep on changing the leadership there? Dapat nga maganda parliamentary yan. Tama yan. Di ba? Does it really directly affect us? Ng ating bansa. Di ba? Siyempre, ang importante dyan, gumawa ng batas. So may epekto sa ating buhay yan. Of course. Of course. At ang masakit niyan, hindi na asikaso yung dapat asikasuhin kasi naggigirian. And it's all a numbers game. So oras natin 4:18 ng hapon, pero syempre ang pinaka-importante mga nakaganapan dito sa Department of Agrarian Reform. Binabati ko ang Staff ni Secretary Conrad Estrella. Maraming salamat sa accommodation nyo sa amin, nila Emer. Anong araw ba tayo nandun, Emer? Lunes? Monday, no? Yes, sa buong staff. Nakita natin lahat. Lahat ng USEC, ASEC, si staff ni Secretary, di ba? Kaya itong 190 million na utang ng mga ARB sa Central Road, pinatawad. Halos 200 million tulay pinagkaloob, tulong ito pinagkaloob ng DAR. Dito naganap sa Gimba, Nueva Ecija. Bayan ni Emer Gingo. Alay, ba't ang galing Mahigit 2,400 agrarian reform beneficiaries sa Central Luzon ang nakatanggap ng malaking tulong mula sa DAR matapos patawarin ng halos 190 million utang sa lupa at may pagkaloob ang halos 200 million na halaga ng mga proyekto na tulay para mapabuti ang transportasyon, pagdadala ng produkto at kabuhayan sa komunidad at kanayunan. Pinakinahan ni DAR Secretary
Senator Conrad ba yun? M. Estrella III ang pamamahagi ng 3,545 certificates of condonation with release of mortgage o tinatawag na COCROMs na sumasaklaw sa mahigit 3,600 hectares ng lupang sakahan. Kasabay rin ito ng ceremonial turnover ng mga pangunahing proyekto tulay na inaasang magpapalakas sa farm-to-market connectivity sa riyon. Emer? Yes, kabilang sa mga proyektong ipinagkaloob ang Cavite-Santa Ana Bridge sa Barangay Cavite at Santa Ana Gimba Nueva Ecija. At ang Balbalino Bridge sa Barangay Balbalino sa Gimba. Ang 40 linear meter na Cavite-Santa Ana Bridge ay inaasang makikinabang ang humigit kumulang 2,400 katao, kabilang ang mga ARB at residente sa lugar. Habang ang Balbalino Bridge naman ay inaasang magsisilbi sa 1,000 katao mula sa mga karatig komunidad. Inaasahang makakatulong ang mga tulay upang maging mas mabilis at pigtas ang pagdadala ng mga produktong agrikultural, pagbiyahe ng mga residente, at paghahatid ng mahalagang serbisyo. Makakabawas din ito sa gastusin sa transportasyon na makakapagpalawak ng akses sa merkado at oportunidad sa kabuhayan. Ayon kay Senator Estrella, layunin ng mga programang ito na hindi lamang maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga magsasaka, kundi makalikha din ng pangmatagalang oportunidad sa pamamagitan ng mga mas maayos na infrastruktura at mas madaling access sa merkado. Patuloy na tutulungan ng DAR ang ating mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang buhay at kabuhayan habang sama-sama nating itataguyod ang mas matatag na bansa sa pamamagitan ng pag-unlad ng agrikultura at kanayunan ani ni Senator Estrella. Kasama rin sa aktibidad ang pamamahagi ng regular at electronic land titles o e-titles. Mahigit 16 na milyong halaga ng credit assistance at ceremonial awarding ng scholarship grants sa ilalim ng DAR Scholarship Program for Dependents of Agrarian Reform Beneficiaries. Tuloy mo. Sa mga lalawigan sa Central Luzon, ang Nueva Ecija ang may pinamataas na bilang ng mga benepisyaryo ng COCROMs na umaabot ng 2,077 sinundan ng Aurora na may 200, Zambales na may 180, Bataan na may 177, Tarlac na may 99, Bulacan na may 87 at Pampanga na may 20. Nagpasalamat naman si Gimba Mayor Jesulito Galapon sa DAR at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdadala ng proyektong pang-infrastruktura at suporta sa agrarian reform sa kanilang bayan. Anya, malaking tulong ito sa mga magsasaka at komunidad sa kanayunan dahil mapapabuti nito ang transportasyon, accessibility at oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mapabilis ang kaunlaran sa kanayunan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan, infrastructure at mga programang agrarian reform na inclusive para sa lahat. Yan ang balitang mas importante kaysa telenovela drama sa Senado. Maraming salamat sa Department of Agrarian Reform. It only proves, Cory and Emer, yung mga seryosong magtapat at tapat magtrabaho. Tuloy-tuloy yan. Alam mo, nakita ko nag-post yung parang staff ni Senator Alan Peter Cayetano na nalulungkot siya. Si Monica Mitra yon, apo ni Speaker Mitra.
anak ni kaibigan ko si Ramon Mitra na nalulungkot siya, na maraming negativity, binabanatan siya, di ba? Ganun. Alam mo, advice ko sa kanya, don't bother with the noise. Yes. That's Yes, all sir. noise. Yes, sir. Just do your job so that it will benefit the millions of Filipinos that rely on you to do your job para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Yeah. Ayos yan. Sa puntong yan, 4:24 ng hapon, kami magbe-break. Hindi drama po ito. Live. Live po ito sa DCRH. Sure. At actionable items ang ginagawa namin. Pagbalik namin, ang inyong paboritong Cory Quirino at happy, healthy, iba pa. At mamaya, Happy at iba pa. Teka, siyempre, banggitin mo, Emer, yung ating importanteng napakasipag na career government official na Sino mula ba yan? sa angkan ng mga ablan. Yun. Nagbibisikleta lang para makarating. makakausap natin public si servant. Assistant Secretary Chris ng DTI. Ablan, Ng ang ating DTI. bisita ngayong araw na ito para Yeah. malaman natin ang mga kaganapan sa DTI at sa mga sitwasyon na nagbibisikleta papuntang opisina. Standby po mga kaibigan, we'll be right back. Back. Balik. This time check is brought to you by Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang
Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Nagbabalik ang programa Kaya Mo Yan sa DCRH. Bahagi ito natin programa, ang inyong paboritong happy, healthy at iba pa. Partner Cory, tuloy mo. Yan. Matanong ko nga sa inyong lahat, mga kababayan. Mataas ba ang kolesterol mo? Oo, yes. Oo daw. Okay. Kung mataas o gusto nyong ma-prevent o bagalan o maiwasan ang pagtataas ng kolesterol, eto na. Ang sekreto ay halamang gamot. Uy, ganda niya na. Halamang gamot. Gulay power. Gulay power. Oh, base sa research na po yan, ha? Sabi ng mga doktor, mga eksperto, na kung tataasan po natin ang tinatawag nilang plant sterols, yan ang nilalaman ng gulay panlaban sa kolesterol. So, in short, translation, pag mas maraming gulay ang kakainin natin sa bawat mealtime, mas mataas ang chances natin na mababagalan po natin ang pagtataas ng kolesterol. Okay, paano? Ito na, number 1 sa listahan, napakamurang gulay, kangkong. Uy, kangkong. Paborito ko yan, ang kangkong. Favorite ni chairman yan. Oo. Pero yung kangkong na hindi naman lumalangoy sa cooking oil. Ano lang, malasado. Malasado lang. Konting ano lang. Steam sana, na may konting asin lang, okay na okay yun. Number 2, mga talbos. Talbos ng sayote, talbos ng sayote. Yung alugbate. Uy, sikat yan. Yan ang dapat natin. Native spinach yan. Okra. Napaka-o ang sustansya ng okra at panlaban sa kolesterol. Ang okra. Yung talong. Merong sari-saring gulay. Malunggay. Napakagaling ng malunggay kasi number 1 miracle fruit. Yeah. Malunggay o moringa, pechay o bok choy, at sitaw. Sitaw, partner, napakamurang sitaw, di ba? String beans. Yan ang sa lahat ng mga leafy greens ay siyang makakatulong po sa ating lahat. How to bring it down? Paano? Damihan lang ang pagkain ng gulay. Ibig sabihin, 2 grams or less than 2 grams of gulay a day. At 7 to 10% babagsak ang LDL. Mataas yan, partner. Garantisado po yun kung ganun ang ating eating lifestyle. Ito, may healthy tip. Kumain ng 2 tasang cooked or steamed sana or sauteed, pwede rin, ng malunggay with kangkong and okra. Yung kombinasyon na yon, galing pala ng tatlong yan. At least 3 to 4 times a week, kasama na 1 kutsarang pumpkin seeds. Pumpkin seeds. Walang alat ha, walang asin. Makakatulong po yan at makakapagtanggal ng
LDL sa ating dugo. Ito ay tinatawag na cheap, local, mataas sa fiber, mataas sa plant sterols. Ang kombinasyon na po yun ay ang kanyang kalaban ay LDL. Kakalabanin niya ang LDL. Yung pala dapat pala. Oo. Pero paano ang pagluluto po natin? Ito, ang pinaka-safe o pinaka-health friendly sa uri ng pagluluto po natin. Number 1, steamed. Steam lang pala. Number 2, boiled. Okay. Number 3, bake. Okay. Number 4, grilled, yung ihaw. Tapos number 5, saute. Kung hindi maraming oil, yung saute. Ito, kung gusto nyo talaga seryoso po kayo na sugpuin ang LDL sa ating dugo ay 0 or no sa Cooking oil. pagkain. Bawal Sa talaga. pritong pagkain. No to fried food talaga. No to pinirito pala. Ganun pa. Hindi pwede. Tama-tama kinain ko kanina, binalot. Oh, Ay, ang paano? galing. Tapos, Inihaw at saka adobo, binalot. yes, very good. Pero yung ihaw, intindihin po natin ng mabuti yun kasi minsan overcook o minsan, di ba meron silang parang Yung brush barbecue. na pinipaste nila ng marami. Mo- Okay Sobra. lang yun. Okay lang yung konting lutong. Ikaw naman. Minsan Okay lang nilalagay yung nila oil. yung taba Ano? ng baboy. Hindi masarap pag walang lutong. O, paano yung LDL mo? Hindi, Ayan. konti lang. Tapos ito, yes ayan. na yes sa tinola, sa sinigang, sa mga sopas na walang cream or krema. May Yung patis. pala alisin. Ang para alisin din yun. Bawal May lalo konting yung patis. patis. Ang sarap Bawasan. nilagay yung patola ng patis. Pero talaga mga bad boys eh. Bawasan ang asin at ang cooking oil at taba. Yeah. At lalong-lalo na yung balat ng manok, kung gagawa po kayo ng tinolang manok, tanggalin na yung balat. Naku, sarap pala mo ng chicken skin. Pala yun. Hindi Yung pa pwede. naman ni-reserve mo, chairman. Ito po kayo, hindi pwede. So, ibig Sige, sabihin, ano ba? more veggies, more power. Okay. Mas malakas more ako veggies. kapag mas maraming gulay. Yes. Ayun, gulay power. Very good. Galing. Safest cooking method. Natuwa kayo sa Happy Healthy, ha? Mas Okay. malakas. Okay. Maraming gulay. Ayan, nakaabang na si Asik Chris Ablan. Ayan. Tama. Timing. Hanggang dyan po. Tama. Tandaan nyo, Give break. ang Happy Healthy, di ba pa? O post natin, siyempre sa Facebook account ng DZRH. Kaya mo yan. Maraming salamat, partner Cory. Magbe-break muna kami sa oras natin 4:37 ng hapon. Pagbalik namin, si public servant cyclist at isa sa mga sa talagang career government official natin, si Asik Chris Ablan. Yeah. Standby po mga kaibigan. We'll be right back. Ang oras na yan ay... Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at
pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed at kailangan mo ng special someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal pala itong nararamdaman o hinahanap ng katawan sa pag-asang mapapagaan ito ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga dalubhasa, kapag nakikipag-flirt ang isang tao, pakiramdam nito ay nakakahanap ito ng temporary escape sa kanyang mga problema dahil natatakpan ito ng kilig. O ika nga nila, butterflies in the stomach. Malawak ang kayang gawin ng flirting. Nakakapag-generate ito ng positivity at tumutulong na i-enable ang ibang tao na makipag-socialize for fun or for practice. Sinasabi rin na isa itong form of art na pwedeng magpasimula ng pagkakaibigan na kalaunan ay posible namang mauwi sa matamis na pag-iibigan. Pinalalakas din ito ang self-esteem at communication skills dahil sa hati nitong recognition mula sa iba at constant interaction sa iba't ibang uri na tao. Pero sa kabila ng mga benepisyo ng flirting sa ating physical at social life, hindi dapat ito basta-bastang ginagawa, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng isang committed relationship. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa oras natin 4:43 na hapon, nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito ng ating programa, pakikilala ni Paring Emer, ang ating special guest for the day. Go ahead, Emer. Ay, nako, talaga ang mga public servant, sinasaluduhan ko kayo. Ito ngayon nating bisita, iba to. I'm physical, talaga bumapasok at bumabalik ito na nakabisikleta! Bisikleta ang kailangan para tuloy-tuloy ang serbisyo mas kinasaan sa traffic, lalo na ngayon. Kaya ito po ang ating bisita ay DTI ASEC. Natin ngayon ay si ating panauhin, Chris Ablan. Welcome! Welcome. Magandang hapon po, Chair Ricky, Miss Cory, and Sir Emer. Thank you for having me. Hello po. I'm proud to say, Emer, na nakatrabaho ko si Asik Chris several times in government. At ang hindi na alam ng marami, do you know that Asik Chris is a career executive officer?
I-explain mo Yes, nga yun, yan. Ase Chris, kung ano ang Ang dami kailangan niyang mong pinuntahan. gawin para maging career executive officer. Ilang Sige taon nga, kaya yun? Ase Chris. At ilang taon ka ng seso? Okay, ang Career Executive Service Officer o ang SESO, kami ang mga permanent third level executives ng ating executive branch. Alam niyo naman po na may ina-appoint na mga undersecretaries saka assistant secretaries, pero they serve at the pleasure of the president or coterminus sila. Pero alam niyo naman, Cherry Kay, Miss Cory, saka Sir Emer, na ang daming mga programa na outlasts 3 years o outlasts 6 years. So kailangan talaga ng mga permanent third level officials kasi kami ang magiging institutional memory at taga-follow through ng mga programs. So May continuity. for continuity, correct. So I am a SESO. Dumadaan po kami sa isang proseso, exam, tests, nagkakaroon din kami ng community immersion. So matagal po yung proseso. I've been a SESO for I think 6 years na po. Wow, imagine that, ha? At ang seso, kasi kagaya ni Ase Chris, dati nasa PCO siya. Tama ba, Ase Chris? Correct. Tapos, napunta ka sa DepEd. Correct. DepEd. Ngayon, nasa DTI ka na. Yes. Di ba? So, you can see, ito ang nagpapatakbo ng gobyerno. Ito nagpapatakbo. I always say that Kung akala niyo yung mga cabinet rank secretary, hindi. You have all these force under you, including SESO. So tell us, Ase Chris, punta muna tayo doon sa main focus, yung pagbibisikleta mo. Yeah. At kitang-kita ko sa Facebook account mo yan. Yes. What brought you to take the bike to work when possible? Yeah. Well, I've been biking to work since I was with PCOO, and then I also bike to work when I transferred to DepEd, and then now I'm with DTI. I also bike to work. I think it's faster and it's healthier, and it saves us from traffic and time on the road. So, for example, if I drive to work at DTI, I'm from Parañaque, and DTI is in Makati. It's around 11 kilometers away. If I drive there, it will take me an hour kasi very traffic sa CBD. But if I bike, actually it just takes me half of the time or 30 minutes. So it's quicker for me to bike. So pero iwas ka sa mga bus, sa mga jeepney, yung kanilang exhaust. Yes po. I try to take the side streets, for example, coming from Parañaque, I take the side streets going to the DTI office. So yeah. Yun lang naman ang hazard doon, yung pollution. Kamusta naman ang respect ng motorist sa mga bicycle riders ngayon, Chris? Yeah. So aside from the pollution, meron kang mga kamote riders. Tama. Kamote riders. Kamote, ano yun? Yung kamote Yung mga riders, yung pasaway. mga riders po, Miss Cory, na hindi nagfa-follow ng mga traffic rules. Yung mga sumisingit-singit dyan. Hirap. Grabe yun. The only good thing is that the streets that I bike, the cars are not that fast. So since they're slowed down by traffic, dun pa lang medyo at least there's some level of safety. Ibang usapan kung, for example, nasa Commonwealth ako, that's a different story, So I'm privileged na yung dinadaanan kong side streets are not that full of cars. I remember, Chris, when you were with DepEd, merong push na pati iba-ibang kasama mo magbisikleta. So, ang DepEd magpo-provide ng para sa mga bicycles. Yes. Nagagawa ba ng mga government agency to encourage? Yes, kailangan mo lang talaga ng political will within a department. So, when we were with DepEd, ang important kasi sa mga bike commuters is that there is an end
end-of-trip facilities. Mahirap kasi pag bike mo papuntang opisina, syempre, we live in a tropical country, basang-basa ka sa pawis mo, dapat may changing room ka. And then of course, the basic is kailangan may parking ka para sa bisikleta mo. So when we were at the DepEd central office, we established end-of-trip facilities. Nag-install tayo ng shower and parking. When I transferred to DTI, we also did the same. No, we provide shower facilities for our bike commuters as well as bike parking for our commuters. So if there's a will, there's a way. As you know, GM Torre of the MMDA also established an end-of-trip facility near MMDA sa May Ortigas. We hope the MMDA together with Makati LGU also establishes end-of-trip facilities sa Makati because madaming bike commuters sa Makati. And mas maengganyo yung mga tao kung alam nila pagdating nila ng opisina, fresh sila because pwede magpalit ng damit o maligo man lang. Kulang ba tayo sa mga bicycle lanes? Yes, Miss Cory, we're hoping with the re-asphalting of our major roads that they reintroduce the bike lanes. Medyo nawala siya sa EDSA kasi nga re-asphalted EDSA. But I sometimes pass through EDSA and madami akong kasama mga bike commuters. Yung mga bus kasi yung kalaban mo sa EDSA, so maganda kung may bike lane para marespeto yung space namin. Kasi pag dumaan sa yung bus, yung hangin dun, pag hindi ka stable, madadapa ka, mahuhulog ka eh. Talagang kailangan may government support. Ano, Cory? Go ahead. Madami na ba yung mga bike commuters? Yes, Miss Cory. Madami yung mga bike commuters and we come from all levels of class, professionals and then down to other professions. Even sometimes may nakakasabay akong mga security guards na nagbabike, students. And office workers na kasabay na magbike. Madami. You'd be surprised. You just don't see them because we pass you while you guys are stuck. Tama. Yan ang ginawa. Yan ang ginawa, Willis, na pangmaraan. Teka, habang kausap ka na namin, si Chris, nasa ASEAN ka last week sa Cebu. Bigyan mo nga ako ng brief update. Ano bang napag-usapan at what do we expect for the rest of the year with our hosting of ASEAN this year? Well, as you know, the Philippines is the host for ASEAN. This year, we host it right after all the other countries host it. The last time we hosted it, Sir Ricky, we were together. You were with DOT. It's 2017. I remember. And we have numerous meetings all throughout the year. But because of the Middle East crisis, the DFA and the OP, as well as the DTI, thought it best to limit the in-person meetings. A lot of the meetings are online, but there are two major events that kailangan pa rin na in-person. So one was last week, which is the May ASEAN meetings, and then the next one will be in November when they transfer the chairmanship to the next country. So last week, I was just sent by Secretary Roque to give the keynote at the EU-ASEAN Sustainability Summit. So that was just my focus. My boss, Secretary Roque, attended to the other meetings as well as the other officials of DTI. Because I think half yata na mga meetings DTI is involved in because it involves trade. Yes. There's a lot of meetings with DTI. Yes. And I remember during our time, ang dami namin tinatanggap ng bisita from all over, mga ministers from ASEAN. And we were so busy in 2017. Sayang, si Chris, na hindi nagawa yan kasi nga, because of the situation in the Middle East. Pandemic. But the original plan, if I'm not mistaken, was to do the same thing. Now we would go to the provinces,
visit LGUs, tour the Philippines, and it would have helped some, in a way, our local tourism, our tourism industry. Pero ganun talaga, di ba? Si Chris, because of the situation in the Middle East. But hosting this event, the big one is in November, the next one? Yes, the big one is in November. There'll be another round of meetings as well as other countries who are not in ASEAN but want to penetrate the ASEAN market. And then we'll also be transferring the chairship to another country. Hindi ko lang kabisado Kung sino. Chair Ricky, kung sino yung next country. Pero But are we also going to invite the same? Sila, the US President, the Russian President. I remember in 2017, dumating si President Trump. Kasi inasikaso natin yung stay niya dyan sa dating Sofitel. At may pinadala din, I think si Medvedev, yata yung taga-Russia, yung taga-Canada at that time, di ba? Is this going to happen again this year? yes. Hopefully things stabilize on the Middle East front and everything will be okay, but we anticipate that the other world leaders will participate in the November ASEAN meetings. Okay. Cory, you were saying? Meron ba yung mga ibang trade fairs na ipapatayo ng Pilipinas o sasali kayo sa mga trade fairs abroad? Yes, Miss Cory, the DTI really organizes trade fairs down to the provincial, regional, and then national level. And then we also participate in fairs abroad together with one of our attached agencies, SITEM. Of course, together with DOT. Correct. And I actually was privileged enough to attend to one of those big trade fairs before the Middle East crisis. This is the Gulf Food in Dubai. Oh, yes, and Dubai. We're trying to penetrate the halal market. The halal market. It's a multi-billion market, and we want the DTI wants halal certified goods coming from the Philippines to get a piece of the Middle East market. Just to let you know, as a Chris, regular guest sa amin, yung mga nagka-trade fair sa SM, the DTI team is a regular guest here with us. We promote the ones in MOA, sa SMX, sa SM Mega Mall, diba? World Trade Center. Kami, we're very supportive of those DTI-sponsored trade fairs. Thank you very much, Chair Ricky, Miss Cory, and Sir Emmer for featuring our MSMEs and participants as well as our trade fair organizers. Malapit na po yung IFEX ng SITEM. It's this week na po, so hopefully you can invite everyone to go to the World Trade Center for the IFEX. World Trade Center. Okay, Emmer, meron kang gusto tanongin? Siyempre, meron nag-text sa atin sa dati teen idol sa parang naman. Nakita Chris Ablan, teen idol si Chris daw, sabi. Parang nakikita ko batang-bata pa rin si Sir Chris daw, sabi niya. Sabi ko, masipag talaga yan. Talaga, bata pa yan. And yes, we always say we miss his dad, of course, Roquito Ablan. Alikabok. Alikabok. Yeah, of course. Natapos na ba yung Ablan Day? Isn't it this time of the year? No, it's still in August po, It's on August 9. I remember Chris, because of your Kuya Ruben, we would go for the day. Yes. We'd get on a bus in Makati. They'll bring us to Ilocos, stay for the day, and then take the bus back. I miss that, Ang hirap Sa August ba yan, yung Ablan Day? Yes, it's August 9 po. But we don't have a big grand celebration like we used to. Simple na lang ngayon. Simple na lang po. Kasi, as a Chris, mas malapit na ngayon. Ilang oras na lang ang land trip mo to your hometown?
Maybe 6 hours? No. Maybe 8 hours. 8 hours. I don't drive fast. Kasi mabilis mo na yung si Emer eh. Lumilipad sa selection, sa SCTEX. Inaabangan natin kasi si Chris na magbibisikleta mula rito hanggang Pagudpod. Sabi ni ni Bobby sa ni Luigi. And yes, DTI, meron din kayong AI Academy. I saw it sa Makati. Parang you will have an AI Academy training center doon. Very good, very good. We also have our MSME hub. Please, Miss Cory, Cherokee, and Sir Emer, please visit our MSME hub. It's on the ground floor of our office, DTI Philinvest. 387 Hilpuyat Avenue, Makati. We feature our Filipino products and sana makabisita po kayo. Okay, kasi ASEC, sa tingin nyo ba, may isa pang produkto, mga iba't iba pang produkto na dapat gawin ng mga entrepreneurs, yung mga, para ma-inspire sila? Madami po, no? The Philippines has a lot of goods that we can sell to the world, from our world-class coffee from Mindanao. Yes. Did you know po that the Philippines is only one of 4 countries around the world who is able to plant all varieties of coffee from Robusta to Liberica to Arabica? Because it requires a certain height and as well as certain temperature. Correct. So, ng Pilipinas. Of course, Equator Belt tayo. Maraming Arabica. Sa Ilocos, sabi ni Governor Jerry Simpson sa atin, di ba? Yes, I think Liberica and Robusta ang sa Ilocos Sur po, Miss Cory. Ayun. Well, we really have products that are world-class. Mag-isip Go ahead, tayo. Partner Emer. Yeah. Marami talaga. Sa amin sa DAR, talagang kakao, coconut. Gusto namin tulungan ng upland DAR farmers namin. Talagang kailangan nating rural development ang next episode natin after DAR. I-plug in ko lang, Sir Emer, Miss Cory, that the DTI has a program called the Shared Service Facilities, or SSF. And this is to help our MSMEs who need equipment so that they can upgrade their goods. There's never-ending supply of ideas and goods that the Filipino MSME can create. Pero nagkakaroon sila ng problema when they try to scale up because they don't have enough capital to buy the equipment necessary. So what the DTI does is we buy these machines on behalf of the cooperative or the local business. And then we enter into a contract of use of rack, so magagamit nila. The only requirement is dapat mag-share. It's not exclusive to a business. For example, we provide machinery to our shoemakers in Marikina. And if you've ordered any of those shoes in Marikina, bespoke shoes, there's a high probability that they use a DTI SSF machinery to create your shoe last or the shape of your foot to make the shoe. So this is capital intensive, so it's too prohibitive for a small business to buy, so the DTI buys it for them. So for your farmer businesses upland areas na not enough capital to buy big equipment, you can actually approach our regional office or provincial office and request for an SSF machine, and we'll buy it. We'll fund it. You'll just provide it. Galing. I've seen it. Dati peanut butter kami sa Gawad Kalinga. They share it. Shared facility. Galing. Talaga yan. Well, anyway, alam namin na kahit weekend, very busy pa rin si Ase Chris. Ase Chris, your final message sa ating mga televiewers, both here and abroad, and our listeners on DCRH. Go ahead, Ase Chris.
Yeah, thank you very much for having me, Chair Ricky, Sir Emer, and Miss Cory. Thank you. And the DTI is here to always help our micro, small, and medium enterprise, as well as to help our local industries. For more information about DTI, please visit our socials as well as our website, dti.gov.ph. And if you can, bike to work and help not only your health but also lessen traffic. Yep. All right. Yan po si Chris Ablan, Thank you, sir. Standing Career Executive Officer. Maraming salamat, Chris. See you. Okay. Thank you, boss. 5:04 na po. Thank you. May mga huling mensahe. Cory, Emer? Oh, maraming salamat sa aking assistant, si Angel Cruz. Inayos niya ang aking background. Okay. Emer? Well, mga may birthday, marami yan. Hindi ko na sabihin. At yung mga marami nating fans, nagpapabati. Talaga, batiin niyo naman kami. O sige, i-ano natin sa Facebook. Susunod sa ano. Dami, di ba nakasabi? Tumingin ng mga greetings. Tandaan nyo, alas 4 hanggang alas 5 na hapon tuwing Sabado. Ang inyong ang paboritong programa. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ever the Generous Magno Gingon. Ang programang Kaya Mo. Yan. Bye. Happy weekend po. God bless. Happy blessing. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.